Ang itatanong ko po ay dito sa Genesis chapter 1 verse 2. Ano po ang tanong niyo doon? Sabi po kasi dito, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw sa tubig. Ng tubig. Ng- Yan. Hindi sa ng tubig, tubig. ng Opo. tubig. Ang tanong ko dito, Brother Eli, is ano po yung ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig? Aba, kasi ang earth noon is a globe of water. No? Alam mo naman ang water, pagka wala siyang container, it will spill. Di ba? At meron pa isang property ang water to seek its own level. Ano? At meron pang isang property ang water na may buoyancy. Di ba? Ang water is very loose matter. Ano? Globo yan eh. Speaking of the earth, kasi ang sabi ron, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ano ginagawa ng Espiritu ng Diyos? Para magtumapon yung tubig, taking hold of the water. Kasi wala pa nun yung dry land that will hold the water in its place. Kasi alam mo, ang water, kailangan may container for it to stay permanently, ano? Di ba? Kailangan may container. Ang magiging container niyan, pagka pinalitaw na ng Diyos yung dry land, yung mga rocks, ano, magkakaroon ng container yung tubig, hindi na babagsak. Tapos magkakaroon na yung magnetism, ano, yung gravitational force. Noong umpisa, wala pa yon. Tubig pa lang, wala pa yung dry land, wala pang container yung water. Kailangan ng Espiritu ng Diyos doon para wag tumapon yung tubig. Imagine a globe of water kung walang Espiritu ng Diyos. Tatapon yun. Di ba?